Good morning! Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. I changed the topic now because my topic yesterday night is postponed because my data is short, not to enough the live discussion. Our topic in the morning is the good day po. Our topic in the morning, follow the walk, the step to our Lord Jesus Christ. For sure, to our salvation of our soul. Our topic is that in the morning. Our topic is in the morning. Because topic yesterday is not to continue, is a postpone. Because the data yesterday is short, not to end up to the full discussion on the follow the walk to the step to our Lord Jesus Christ. Yun po yung ating paksa in the good day now, in the morning. Because, ayan po yung ating paksa, yung sumunod po tayo sa mga lakad ng Panginoon. Ayun po yung ating paksa. Sumunod po tayo sa lakad, hakbang ng ating Panginoong Yesus. Follow the step, the walk to our Lord Jesus Christ, not in the work of our Lord Jesus. Hindi po sa trabaho. Follow tayo about the behavior to our Lord Jesus Christ. Ayun po. Tayo po ay susunod sa kanyang behavior, hindi po sa kanya. Everyone need to follow the walk to our Lord Jesus Christ. Susunod po tayo sa kanyang ugali, sa kanyang mga hakbang. Hindi po sa trabaho. Kasi yung susunod po tayo sa mga hakbang niya gaya ng ginawa niya. Susunod po tayo sa Panginoong Yesus sa mga ginawa niya pong hakbang, sa mga sinunod niyang utos ng Ama. Ganun po, lalakad po tayo sa ginawa sa utos ng Panginoong Yesus. Susunod din tayo. Kung paano pagsunod ng Panginoong Yesus sa Ama, ganun din po tayo, susunod din po tayo. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Para po tayo ay maligtas. Ganun po. Kasi ang Panginoong Yesus, ano siya, yung carpenter siya, karpintero siya. Hindi po tayo susunod sa kanyang ginawang trabahong karpintero. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng trabaho, ganun. Susunod tayo sa ginawa niyang ugali, o ganun, about the behavior. Follow the step, the behavior to our Lord Jesus Christ. Kung paano sumunod siya sa Ama, yung kaya need to follow the walk to our Lord Jesus Christ. Need to everyone. For sure to the salvation of our soul. Kasi ito, karpintero siya, O hindi tayo susunod na maging karpintero din. Susunod tayo sa mga ginawa niyang ugali. Yung sumunod siya sa Ama, hindi siya not to revenge about the evil to evil, not to revile, not to revile our Lord Jesus Christ to other people. Ganun po. Hindi siya gumanti ng masama sa masama, hindi siya ng lait, hindi siya umalipusta sa kanino man tao. Yun po yung susundin natin sa Panginoong Yesus, sa kanyang mga hakbang. Hindi po sa pagtatrabaho, kasi siya, karpintero siya, Kanya-kanya po tayo ng trabaho. Susunod lang tayo sa kanyang mga hakbang sa ginawa niya pong ugali. Ganun po. Ayun, ito po sabi ng banal na kasulatan, kasi kalpintero ang Panginoong Hesus, Pero sumunod siya sa sa Ama, sa Diyos Ama. Nagbigay siya po ng halimbawa na dapat nating gawing ugali. Ito po sabi sa Marcos 6:1 hanggang 3.
At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain. At nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat ay nagpasimula magturo siya sa sinagoga. At marami sa nakakarinig sa kanya ay nagtataka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng bagay na ito? At anong karunungan na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga kapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi? O yan o, karpintero siya. Hindi tayo, pwede tayo sumunod din sa kanya na karpintero. Kanya-kanya tayo ng knowledge, di ba? For the knowing the work. Ganon. Ang susunod tayo sa kanya, sa kanyang ugali, sa kanyang pagsunod sa utos ng Ama. Yun po yung susundin natin, ganun. Hindi siya gumanti ng masama, not to revile, not to revenge to the evil, or not to revile to other people. Yun po yung susundin natin ugali. Hindi po yung kasi, pwede rin tayo maging karpintero kung alam natin ganun. Di ba, kanya-kanya naman tayo ng trabaho. Ganon, susunod lang tayo sa kanyang ginawang hakbang sa pagsunod sa utos ng Ama. Hindi siya tamad, nagtrabaho rin siya kasi may mga taong tamad, di ba? O nagtrabaho siya. O basahin ko sa inyo muli. Hindi ba ito ang luwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at si Simon? At hindi ba naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinitsura nila? Yun. Karpintero ang Panginoong Yesus. Hindi po tayo susunod sa lahat tayo karpintero, ganon. O aluwage, hindi po. Yung bang susunod tayo sa kanyang ugali, hindi siya nagsinungaling, hindi siya gumawa ng masama, o hindi siya nagkalipusta, tapos yung nagpigil siya, nagpatigil siya sa mga kasalanan, pinigil niya yung sarili niya na hindi siya magkasala. Ganun po yung dapat sa atin, yung pipigilin natin yung ating sarili na huwag tayo magkasala. Prevent yourself for not to the sin. Yun po. Kaya lalabanan natin yung kasalanan. Hindi tayo. Yun po yun. Doon po tayo susunod sa Panginoong Yesus sa mga hakbang niya para po tayo ay maligtas. Gaya naman ng mga apostol, sumunod sa mga hakbang ng Panginoong Yesus. Tapos sumunod din si Enoch, di ba? Si Enoch sumunod sa mga hakbang ng Panginoong Yesus. O, naligtas si Enoch, sumunod siya sa mga utos ng Diyos sa mga aral. Ito pong sabi ng si Enoch sumunod sa mga hakbang ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Ito pong sabi, kaya nga si Enoch hindi na nakita kasi lumakad siya kasama ng Diyos o sumunod siya sa mga utos. Ito pong sabi sa Genesis po. Ito po si Enoch. Sa Genesis 5:22. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na may panganak si Methusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di na siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ayun, lumakad si Enoch, sumunod din sa utos ng Diyos. Ganun po yung true salvation para assure your salvation for our soul. Lalakad po tayo sa mga susunod tayo sa akbang ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus ni Enoch at saka ni Apostol Pablo at saka ni Timoteo, di ba? Lumakad sila na kasama ng Diyos. Lumakad sila sa Espiritu, yung Panginoong Yesus. Itong sabi ng banal na kasulatan. Si Pedro din, si Pablo, lumakad ng ganon, sumunod sa utos ng Panginoong Yesus. Ito po sa 2 Korinto, lumakad sila sa Espiritu, sa utos. Ito po sa 2 Korinto 12:17. Nagsilakad sila sa isang espiritu. Sabihin sa utos po yun. Dito po sa 2 Korinto 12:17. Kayo bagay aking dinaya sa pamagitan ng sino man sa mga sinugo sa inyo.
Ipinamamanik ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito, hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu, hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang, sumunod sila sa espiritu, sa mga utos ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Ganun, tinularan nila yung Panginoong Yesus, lumakad sila sa espiritu. Itong mga apostol, si Pablo at saka si Timoteo. Babasahin ko sa inyong mali. Dito sa ikalawang Korinto 12:17, kayo bagay aking dinaya sa pamagitan ng sino man sa mga sinugo sa inyo. Ipinamamanik ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang? Yun, sumunod sila sa mga utos ng Diyos. Sumunod sila sa Panginoong Yesus, lumakad sila. Ganun po dapat sa atin yung lalakad tayo sa Ebanghelyo, sa utos. Kasi nga, ang Ebanghelyo, kaligtasan yan, kung susunod po tayo sa utos. Gaya to si Timoteo, sumunod din sa utos kay Pablo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sumunod din si Timoteo sa mga hakbang ng Diyos, ni Pablo, kasi tinuruan si Timoteo ni Pablo, sumunod din siya dito po sa ikalawang Timoteo 3:10. Ngunit sinunod mo ang aking aral. Sumunod siya sa aral. Yung aral po yung espiritu, yung galing sa utos ng Panginoong Yesus. Ganun po. Ugali, akala, panampalataya, pagpapahinuod, pag-ibig, pagtitiis. Ayun, titiisin mo yon, yung susunod tayo sa aral, sa ugali, akala, hindi sa trabaho, ganun. Pwede rin tayo sumunod sa trabaho ng Panginoong Yesus kung gusto nyo maging carpenters, pwede rin po yun. Depende po sa kaalaman natin kasi iba-iba tayo ng wisdom for the work, di ba? Ganun, pwede rin. Pero ang susundin natin sa Panginoong Yesus sa kanyang mga hakbang, yung ugali po, yung akala, pagtitiis, pag-ibig, yun po yung susundin natin sa kanya. Doon po tayo follow the walk to our Lord Jesus Christ about the behavior, not to ignore any command the Father, di ba? Follow the God, our Lord Jesus, the Father. Ito, basahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpahinuod, pag-ibig, pagtitiis. Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiningis ko at sa lahat ay niligtas ako ng Panginoon. Ayun. Yun po, doon po tayo susunod sa aral, sa ginawang ugali ng Panginoong Yesus. Hindi siya sumunod sa kanyang sariling kagustuhan, sumunod siya sa Ama. Kasi yung aral po ng Panginoon ng Ebanghelyo, kaligtasan po yan kung susunod po tayo sa kanyang mga aral, sa mga aral ng Panginoong Yesus. Kaligtasan po yun kung susunod po tayo. Dahil sabi rito sa yung hindi po kayo susuway na kahit na isang salita ng Panginoon. Yun po yung nasa Diyos. Yun po yung dapat nating ugaliin. Yung sumusunod tayo sa kanyang aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung Ebanghelyo, kaligtasan nyo, kung susunod tayo until the end of the life and hearing the word. Ganun po. Kanya-kanya po tayo ng pasanin sa isa't isa. Kanya-kanya po tayo. Wala pong priority ang Diyos. Wala pong priority ron na kung sino man sa mga bansa. Diba sabi niya siya'y nalulugod sa mga bansang gumagawa ng kanyang kalooban at mananamba sa kanya. Ganun, diba? Ito sabi ng banal na kasulatan kasi yung Ebanghelyo, kaligtasan nyo kung susundin mo until the end your life in the world. Ganun po, maliligtas ka po nun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya.
Unay sa mga Hudyo, ay gayon din sa mga Grego. Ayun, kaligtasan po yung mga utos ng Panginoong Yesus, yung kanyang mga aral. Susunod tayo sa kanyang mga hakbang. Kaya nagbigay siya ng halimbawa na dapat nating tularan, siya. Yung utos po, galing po yun sa Panginoong Yesus, pinasulat kay Apostol Pablo. Doon, lahat ng mga utos ng Diyos, susundin po natin yun, yung mga sulat ng Holy Bible, Holy Scripture. Kasi pinasulat to ng Panginoong Yesus sa mga apostol. Dito po sa banal na kasulatan, susundin natin lahat ng utos. Wala tayong i-reject, i-ignore para maligtas po tayo. Dito po sa kasi pinasulat to para maligtas tayo. Dito po sa unang Korinto 14:37. Kung iniisip niya naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yun, utos ng Panginoong Yesus yun ng Diyos. Kung po tayo susunod sa mga hakbang niya, sa mga ginawa niyang hakbang, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nang alipusta, hindi siya gumanti ng masama. Follow the step, the walk to our Lord Jesus Christ about the behavior. Ganon. Sa behavior niya tayo susunod na hindi siya sumuway sa utos ng Ama. O ganun po, doon tayo susunod. Kasi yun yung kaligtasan, yung Ebanghelyo. Ito rin po sa unang Korinto 15, 1-3. Ngayon, ipinatatalastos ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, ay siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamagitan nito'y ligtas kayo. Kumatyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsasampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. O yun, namatay siya, yung sasampalataya sa kanya, o tutubusin niya yun sa kasalanan, yung sasampalataya sa Panginoong Yesus. Wala kasing makakatupad ng buong utos ng Diyos. Kailangan susunod tayo, tapos sasampalataya tayo sa Panginoong Yesus para matubos tayo sa kasalanan. Dahil ang Panginoong Yesus ang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ganun po. Kaya sabi, namatay siya para sa ating makasalanan. Dahil wala makasusunod na buong buo. Susunod po tayo sa akbang niya, pero siya po yung alalay sa atin. Kung nagkasala tayo hindi sinasadya o tinutubos po ng Panginoong Yesus yun. Ganun po. Kailangan susunod tayo sa Kanya. Sa Kanya mga hakbang. Susunod po tayo sa mga hakbang ng Panginoong Yesus. Ang susundin natin sa Panginoong Yesus, yung mga bagay na hindi siya gumanti ng masama sa masama, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nag-alipusta, yun po susundin natin. Gaya naman ito ni Apostol Pablo, di ba? Sumunod sila. Ito po rin sa ibang talata ng Biblia dito sa Colosas. Kaya magsisilakad tayo ng gayon sa kanya. Dito po sa Colosas 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ayan o. Lalakad tayo sa Kanya, na nangagugat, na natatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Gaya ng pagturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. O yun, doon tayo susunod. Sasagana tayo sa mga pagsunod sa Kanya, saka pagpapasalamat. Sa kanyang ugali, doon po tayo susunod, yung ginawa niyang ugali, ganun. Kaya nga sabi nga kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman ninyo kung anong dapat ugaliin nila sa bahay ng Diyos, di ba? O ito sabi ng banal na kasulatan. Susunod tayo sa ginawang ugali ng Panginoong Yesus, yung nagpapatigil siya sa kasalanan, o pinipigil niya yung kasalanan sa kanyang sarili. Ganun po, susunod tayo sa kanyang ugali.
sa kanyang behavior, sa mga nilakad niya, hindi siya sumuway sa utos ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paanong dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. O yan o, yung ugali po, yung susundin natin sa Panginoong Yesus. Doon po tayo susunod. Yung bang nagpapatigil siya sa kasalanan, pinipigil niya yung sarili niya sa kasalanan, ganun po. Doon tayo susunod sa Panginoong Yesus. Karpintero siya, no? Pero pwede tayong sumunod din na maging karpintero. Pero yung ugali ang pinasusunod sa atin doon. Sumunod tayo sa kanyang ugali. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa unang 1. Dito po sa unang 1:2:6. Unang 1:2:5:6. Datapwat, ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, nalaman natin tayo nasa kanya. Ayun, pagkasusunod tayo sa Panginoong Yesus, o nasa kanya tayo. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad gaya ng inilakad niya. O lalakad tayo gaya ng inilakad ng ating Panginoong Yesus. Yun po, doon po tayo susunod sa Panginoong Yesus. Hindi siya nagkasala, ni kasinumpungan manandaya. Yun po, doon tayo follow step the walk to our Lord Jesus Christ about the behavior, no? O kung gusto nyo rin maging carpenters, pwede rin, no? Ganun po. O basahin ko sa inyo muli, no? Dito sa unang 1:2:6. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. O, lalakad tayo din ng gayang inilakad ng Panginoong Yesus. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya gumanti ng masama, tapos pinatigil niya yung kasalanan sa kanyang sarili, hindi siya nagkasala, hindi siya, yun po, doon po tayo susunod sa mga hakbang ng Panginoong Yesus sa ginawa niyang ugali, gaya rin sabi rito ni Apostol Pedro, dito po sa Unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. O yun, susunod tayo sa mga hakbang niya, mga sa ginawa niyang ugali. Na siya hindi nagkasala o kinansumpungan manandaya ang kanyang bibig. Nang siya alipustain, na hindi gumanti ng pag-alipusta. O yun, hindi siya, our Lord Jesus Christ, not revile to other people, di ba? O not to revenge to the evil to evil. Yun, hindi po siya gumanti ng masama sa masama, not to revile to other people. Nang siya ay alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya ay magbata, ay hindi nagbala. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon, sa umahatol ng matuwid. O yun, doon tayo susunod sa mga hakbang ng Panginoong Yesus sa mga ginawa niyang ugali. O hindi siya nagsinungaling. O doon po tayo follow the step to the walk to our Lord Jesus Christ. Our topic. Yung hindi siya nagkasala, ipinigil niya yung sarili niya na huwag siyang magkasala. Ganon tayo. Dapat pigilin natin yung sarili natin. Huwag tayong magkasala, ganun po. O, basahin ko sa inyo muli, no? Dito sa unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan manandaya ng kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol ng matuwid. O yun, doon tayo susunod sa Panginoong Yesus sa ginawa niyang behavior, o ganon. Hindi siya nagkasala, pinatigil niya yung kasalanan sa kanyang sarili, o hindi siya nag-alipusta. Ganon po, doon po tayo susunod sa Panginoong Yesus sa ginawa niyang ugali. Hindi siya nagkasala. Pinatigil niya yung kasalanan sa kanyang sarili. Ito pong sabi ng banal na kasulatan.
Kailangan papatigilin natin yung kasalanan sa ating katawan. Pipigilin natin yung ating katawan na huwag magkasala gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus. Doon papalo tayo about this step to our Lord Jesus Christ. Hindi siya nagkasala, hindi nang lait, o hindi nang alipusta. Ito po sabi sa Hebreo, nagpatigil siya ng kasalanan dito, sabi ng banal na kasulatan. Pinigil niya yung sarili niya na huwag siya magkasala. Ito. Kaya nga sabi niya nga pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal, di ba? Di ba? Ganun ginawa ng Panginoong Yesus. Ito po sa Hebreo 12, 2 hanggang 4. Masdan natin si Jesus na gumawa at sakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan. At umupo sa kanan ng nuklukan ng Diyos sapagkat dili-dili ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili. Tiniis niya yung mga kasalanan, mga pagsalangsang. Hindi siya nagkasala. Ganun dapat tayo, yung titiisin natin yung sarili natin na huwag tayong magkasala. Yun po yung susundin natin sa Diyos, sa Panginoong Yesus. To follow step our Lord Jesus Christ. Kaya pipigilin natin din yung ating sarili na huwag tayo magkasala. Ang kasalanan po, yung pagsalangsang sa utos ng Diyos. Kailangan hindi po tayo sasalangsang. Basahin ko sa inyo muli, napatuloy ko. Sapagkat dili-dili ninyo, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan, laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na nang lulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubuang dugo, na nakikipag-away laban sa kasalanan. Yun po, doon po tayo susunod sa Panginoong Yesus, sa mga hakbang niya, yung pinigil niya yung sarili niya, na huwag magkasala. Ganun po tayo, dapat bigilin natin yung ating sarili na huwag po tayong magkasala. Yun po, our topic for tonight, in the morning, is done. Done is our topic in the morning. To follow step the walk to our Lord Jesus Christ, our topic in the morning. Good morning po, our topic in the morning is done. God bless. Sana po naiintindihan nyo na kailangan sumunod tayo sa mga hakbang ng Panginoong Yesus sa kanyang mga ugali para po tayo ay maligtas. Kasi may mga tao, mga masasama ugali, kailangan para maging mabuti ang ugali natin o mag-aral tayo ng banal na kasulatan, tapos yung tinuro ng Diyos, yun po yung ating susundin. God bless po in the morning. See you next time for the other topic. Thank you for joining this, for watching this. Our topic in the morning is done. God bless. Thank you for watching. Thank you for joining this.